Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat kwento. Muli, samahan ninyo ako sa pagbuklat ng isang bagong aklat ng buhay kung saan ang mga pahina ay puno ng pag-ibig, pighati at mga aral na huhubog sa ating mga puso. Sabi nila, ang karangalan ng isang babae ay parang isang perlas, makinang at walang katumbas na halaga. Ngunit paano kung ang mismong mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso ang siya pang dudungis sa kinang nito? Mayroon pa bang hustisyang naghihintay para sa isang pusong sinugatan ng pagtataksil? Kumikinang ang mga eleganteng chandelier sa itaas ng mahabang lamesa ng hapunan sa loob ng Hacienda de Oro. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato ay parang musika sa pandinig. Ngunit para kay Kislap, ito ay isang ingay na lalong nagpapalinaw sa katahimikan sa pagitan nila ng kanyang asawa. Sa kanilang unang anibersaryo, lahat ay perpekto sa paningin. Ang mga bulaklak, ang pagkain, ang marangyang paligid. Ngunit nang abutin ni Kislap ang kamay ni Lakan sa ibabaw ng lamesa, naramdaman niya ang lamig nito. Isang lamig na hindi tugma sa ngiti na ibinibigay nito sa kanya. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo, sabi ni Lakan, habang isinasabit sa leeg ni Kislap ang isang kwintas na may kumikinang na diamante. Ang boses niya ay malambing, ngunit para kay Kislap, ito'y isang linyang kabisado at walang buhay. Salamat, mahal. Pilit niyang ngumiti. Hinawakan niya ang malamig na bato sa kanyang dibdib, isa na namang mamahaling bagay na pandagdag sa kanyang koleksyon, isang palamuti sa ginintuang hawla kung saan siya nakakulong. Napakaganda ninyong pagmasdan, mga anak. Biglang sabat ni Dayang, ang madrasta ni Lakan. Ang boses nito'y kasing tamis ng pulot, ngunit ang mga matay may talim na tila kayang humiwa. Bagay na bagay sa iyo ang kwintas na yan, Kislap. Pinapalabas nito ang iyong simpleng ganda. May kung anong kirot na naramdaman si Kislap sa salitang simple. Sa mundo ni Dayang at Lakan, ang pagiging simple ay isang kahinaan. Ngumiti lang si Kislap bilang sagot. Sa loob ng isang taon, natutunan na niyang piliin ang kanyang mga laban. At ang pakikipagtalo kay Dayang ay isang laban na hindi niya kailanman maipapanalo. Habang nagpapatuloy ang hapunan, aksidenteng kumilos si Dayang upang abutin ang pitsel ng tubig. Biglang tumama ang siko nito sa kopita ng red wine na nasa tapat ni Kislap. Ang matingkad na pulang likido ay sumaboy sa kanyang puting-puting bestida. "Oh my goodness! I'm so sorry, anak!" Tili ni Dayang na may pag-arte ng pagkagulat sa kanyang mukha. Agad siyang kumuha ng serbilyeta. "Hindi ko sinasadya. Napakalamya ko talaga." Lumapit ito kay Kislap at nagsimulang punasan ang mantsa. Ngunit ang pagdampi ng kamay ni Dayang ay hindi malumanay. May diin ito, halos isang kurot, na tila sinasadyang iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Ang mga mata nito, habang nakayuko, ay sumulyap sa kanya ng may tagumpay. "Ayos lang po, Tita Dayang. Aksidente lang po," mahinang sabi ni Kislap habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. "Magpalit ka na muna, Kislap," utos ni Lakan, na hindi man lang tumingin sa kanya. Abala sa paghiwa ng kanyang steak. Nakakahiya sa mga bisitang darating mamaya. Tumango si Kislap at tumayo. Ramdam ang mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Nagpaalam siya at mabilis na naglakad patungo sa kanilang silid. Dala-dala ang kahihiyan at ang basang mantsa sa kanyang damit. Sa loob ng maluwag na banyo, habang marahang pinupunasan ng basang tuwalya ang mantsa, may isang Kislap na pumukaw sa kanyang pansin malapit sa paanan ng lababo. Isang hikaw. Hindi ito ordinaryong hikaw. Gawa ito sa ginto na may disenyong ahas at may maliliit na esmeralda bilang mga mata nito. Tinitigan niya ito. Tiyak na hindi ito sa kanya. Ang mga alahas niya ay simple at delikado. Hindi ganito katapang at kaagresibo. Itinago niya ito sa kanyang bulsa.
at isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Matapos magpalit ng damit, pabalik na sana siya sa hapagkainan nang marinig niya ang mahinang tawanan mula sa balkonahe. Huminto siya sa likod ng makapal na kurtina. Doon, nakatayo ang kanyang asawa at ang madrasta nito. Magkalapit ang kanilang mga katawan sa dilim. Hindi niya marinig nang malinaw ang lahat. Tanging mga pira-pirasong salita na tinatangay ng hangin. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Lakan. Bulong ni Dayang. Ang boses nito'y walang bahid ng pagkaina. Hanggang kailan pa ba, Dayang? Pagod na akong magpanggap. Sagot ni Lakan. May inis sa tono. Konting tiis na lang. Huwag kang mag-alala. Walang alam ang hangal na yon, sabi ni Dayang, at may narinig si Kislap na isang mahinang halik. Sa tamang pagkakataon, mapapasa atin ang lahat. Napatakip si Kislap sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi. Ang hangal na yon, siya ba ang tinutukoy nila? Hindi maaari. Baka may iba silang pinag-uusapan. Isang business deal marahil. Iyon lang siguro. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanilang silid na tila mga karayom ang tumutusok sa kanyang mga paa. Ang puso niya ay kumakarera. Isang mabangis na kabayong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang isip ay gulong-gulo. Kinuha niya mula sa bulsa ang hikaw na kanyang natagpuan. Pinagmasdan niya itong muli sa ilalim ng ilaw ng lampshade. Ang disenyong ahas, ang matang esmeralda. At bigla, isang alaala ang sumampal sa kanya. Kanina, sa hapagkainan, nang yumuko si Dayang para punasan ang kanyang damit, suminag ang ilaw ng chandelier sa hikaw nito. Isang hikaw na gawa sa ginto, may disenyong ahas, at may berdeng mga mata. Nabitawan ni Kislap ang hikaw na para siyang napaso. Bumagsak ito sa malambot na karpet na walang tunog, ngunit sa kanyang pandinig, ang kalabog nito ay kasing lakas ng isang kulog na bumasag sa katahimikan ng kanyang mundo. Hindi nakatulog si Kislap ng gabing iyon. Ang hikaw na may disenyong ahas ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan at ang bigat nito ay tila bigat ng buong mundo na dumadagan sa kanyang pag-iisip. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga salitang narinig niya sa balkonahe, ang malamig na paghawak ni Lakan at ang mapanuyang ngiti ni Dayang. Kinabukasan, hinintay niyang bumaba si Lakan para mag-agahan. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito na nagkakamali lang siya ng pandinig, na lahat ay isang malaking pagkakamali. Naabutan niya itong nagkakape sa komedor. Nagbabasa ng dyaryo na para bang walang nangyari. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Lakan, maaari ba tayong mag-usap? Ibinaba ni Lakan ang dyaryo. Isang kunot sa noo ang sumalubong sa kanya. Tungkol saan? Kung tungkol pa rin yan sa damit mong namantsahan, kalimutan mo na. Bibilhan na lang kita ng bago. Hindi tungkol doon, sabi ni Kislap, habang nilalabanan ang pangingilid ng kanyang mga luha. Tungkol ito sa narinig ko kagabi, sa inyo ni Tita Dayang. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Lakan. Ang pagkainip ay napalitan ng inis. Ano na naman ba ito, Kislap? Nag-i-imagine ka na naman ba ng mga bagay-bagay? Hindi ako nag-i-imagine, Lakan. Narinig ko kayo. Giit niya. Sinabi niyo na pagod na kayong magpanggap at tinawag niya akong hangal. Tumawa si Lakan, isang tawang walang kagalakan. My God, Kislap, that's it? Usapang negosyo lang yon. At tungkol sa hangal, baka naman ibang tao ang tinutukoy niya. Huwag ka namang sobrang sensitive. Habang nagsasalita si Lakan, kumuha ito ng isang baso para salinan ng tubig. Sa sobrang diin ng kanyang pagkakasabi, bahagya itong nawalan ng kontrol sa hawak. Dumulas ang baso sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig na basag sa libu-libong piraso. Tingnan mo ang nangyari. Sigaw niya at ang galit niya ay biglang nabaling kay Kislap. Dahil sa mga walang kwentang paranoia mo,
Pati ako natataranta. Linisin niyo nga ito. Utos niya sa isang katulong na agad namang lumapit. Anong nangyayari dito? Isang malambing na boses ang pumutol sa tensyon. Si Dayang, nakatayo ito sa may pintuan, suot ang isang eleganteng silk robe, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang kaharian. Lumapit ito at marahang hinaplos ang braso ni Lakan. Huminahon ka, anak. Huwag mong sinisigawan ang asawa mo. Humarap ito kay Kislap at sa mga mata nito ay may awa. Isang nakakainsultong awa. Kislap, hayaan mo na muna ang asawa mo. Baka pagod lang siya sa trabaho. Halika, ipagtitimpla kita ng tsaa para kumalma ka. Ang mga salita ay mabait, ngunit ang mensahe ay malinaw. Siya ang problema. Siya ang nagdudulot ng gulo. Hindi na sumagot si Kislap. Tumalikod siya at bumalik sa kwarto. Ramdam ang mga titig nila na nakatutok sa kanyang likuran. Sa loob ng silid, sinubukan niyang tawagan ang kanyang matalik na kaibigan. Kailangan niya ng isang taong mapagsasabihan, isang taong maniniwala sa kanya. Ngunit habang nagsisimula pa lang siyang magkwento, biglang naputol ang linya. Sinubukan niyang tawagan muli, ngunit wala ng signal. Imposible. Laging malakas ang signal sa loob ng hasyenda. Ang pakiramdam na siya'y kinukulong ay lalong tumindi. Maging ang mga katulong na dati palangiti sa kanya ay umiiwas na ngayon ng tingin. Ang mga simpleng good morning niya ay tinutugon na lang ng isang mabilis na tango. Utos ba ito ni Dayang o ni Lakan? Upang ilibang ang sarili, naisipan niyang ayusin ang aparador ni Lakan. Habang nililipat niya ang mga damit nito, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng isang mamahaling Amerikana, isang maliit na kahon ng posporo. Hindi ito ordinaryong posporo. May pangalan ito ng isang 5-star hotel sa Maynila, ang Solara Grand. Naalala niya ang Amerikana na ito. Ito ang isinuot ni Lakan noong nakaraang buwan nang sinabi nitong may business trip siya sa Cebu, mag-isa. Pinulot ni Kislap ang kahon ng posporo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kaba. Bakit meron nito si Lakan kung sa Cebu siya nagpunta? At bakit sa isang hotel sa Maynila? Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang telepono sa kanilang kwarto. Nagdasal siya na sana mali ang kanyang hinala. Nagdasal siya na sana mayroong isang simpleng paliwanag. I-denial niya ang numero ng Solara Grand. Good morning, Solara Grand. How may I help you? Sagot ng isang magalang na boses sa kabilang linya. Hello? Simula ni Kislap. Pinipilit na gawing normal ang kanyang boses. Gusto ko lang sanang i-confirm kung may reservation po noong nakaraang buwan under the name Lacan de Oro. One moment please, ma'am, sabi ng receptionist. Ang bawat segundong paghihintay ay parang isang oras. Yes, ma'am. Bumalik ang boses sa linya. Meron po. Isang reservation para sa 2 tao sa ilalim ng pangalan ni Mr. Lacan de Oro. Reservation para sa 2 tao. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Kislap na parang isang basag na kampana. Ibinaba niya ang telepono at ang pag-click nito sa lalagyan ay ang tanging tunog sa napakatahimik na silid. Nawala ang panginginig sa kanyang mga kamay. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Hindi na siya ang asawang umiiyak sa sulok. Ngayon, hawak niya ang patalim ng katotohanan. Hinintay niya si Lakan sa kanilang study. Umupo siya sa silyang katapat ng malaking lamesang gawa sa mahogany, ang lugar kung saan madalas nitong isinasara ang mga milyon-pisong kontrata. Sa pagkakataong ito, ibang uri ng pagtutuos ang magaganap dito. Nang pumasok si Lakan, nagulat ito nang makita si Kislap doon. Ang mukha nito ay nagpakita ng iritasyon, handa nang magsalita, ngunit inunahan siya ni Kislap. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Sa halip, kinuha niya ang maliit na kahon ng posporo mula sa Solara Grand at marahan itong inilapag sa gitna ng makintab na lamesa. Ang tunog ng paglapag nito ay mahina,
Ngunit sa bigat ng katahimikan, ito ay parang isang putok ng baril. Tumingin si Lakan sa posporo at pagkatapos ay sa mukha ni Kislap, ang kunot sa noon nito ay lumalim. Ano to? Nag-uumpisa ka na naman ba? Tumawag ako sa Hotel Lakan, sabi ni Kislap. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Solara Grand, sa Maynila. Ang sabi mo, nasa Cebu ka. Mag-isa. Itinuro niya ang posporo. Kinumpirma nila ang reservasyon mo para sa 2 tao. Nakita ni Kislap ang isang mabilis na pagbabago sa mga mata ng kanyang asawa. Isang kisap mata ng pagkagulat na agad na palitan ng isang bagay na mas malamig, mas madilim. Isang ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Lakan. Hindi itong ngiti ng tuwa, kundi ng tagumpay. Isang nangiting mapanlait. Sumandal siya sa kanyang upuan, ipinagkrus ang mga braso sa dibdib, at tinitigan si Kislap na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Well, sabi niya, ang boses ay puno ng pang-uuyam. Ang talino mo pala, misis. Akalain mo nga naman. Sa wakas, pagkatapos ng 1 taon, nagising ka rin sa katotohanan. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Kislap. Ang inaasahan niyang pagtanggi, pagsisinungaling, o kahit katiting na pagsisisi ay hindi dumating. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero, isang malupit na estranghero na nagtatago sa likod ng mukha ng lalaking pinakasalan niya. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibigkas. Ang kanyang tapang ay unti-unting nauubos, napapalitan ng pamilyar na sakit. Bakit? Inulit ni Lakan na parang isang biro ang tanong. Dahil kaya ko. Dahil ito ang gusto ko. Simple lang, Kislap. Hindi lahat ng bagay ay kailangang maging komplikado. Si Tita Dayang ba? Bulong niya. Kahit alam na niya ang sagot. Hindi na kinailangan ni Lakan na sumagot. Ang pintuan ng study ay bumukas at pumasok si Dayang na may dalang isang tasa ng tsa. Ngumiti ito nang makita ang eksena. Isang ngiting alam ang lahat. Mukhang tapos na ang pagpapanggap. Sabi ni Dayang, ang kanyang boses ay malambot pa rin. Ngunit ngayon ay may halong lason. Lumakad ito palapit kay Lakan. Hindi man lang pinansin si Kislap. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa balikat ni Lakan. Isang kilos na puno ng pag-aari at paghamon. Tumingin siya kay Kislap mula sa itaas. Ang mga mata ay nangungutya. Oh, Kislap, sabi niya na may pekeng pag-aalala. Sa wakas, aalisin mo na ba ang takip sa iyong mga mata? Akala ko ay habang buhay ka nang magiging bulag. Doon, sa harap ni Kislap, ang 2 taong pinakamahalaga sa kanyang buhay sa loob ng hasyenda ay nagpakita ng kanilang tunay na kulay. Hindi na sila nagtago. Ang kanilang pagtataksil ay nakahain na sa kanyang harapan. Walang takip, walang kahihiyan. Tumayo si Kislap, nanginginig ang buong katawan sa galit at sakit. Mga demonyo kayo. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Kislap, babala ni Lakan. Ang kanyang boses ay biglang tumigas at naging mapanganib. Tumayo rin siya. Ang kanyang taas ay tila isang aninong lumalamon sa liwanag. Nakatira ka pa rin sa pamamahay ko. Kumakain ka ng pagkain ko. Ang lahat ng suot mo, galing sa pera ko. Lumapit siya sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Kaya makinig kang mabuti. Kung gusto mong ipagpatuloy ang maginhawang buhay na ito, kung ayaw mong bumalik sa kahirapan na pinanggalingan mo, matuto kang manahimik. Maging mabuting asawa ka sa papel. Maging magandang palamuti ka sa bahay na ito. Entiendes? Napaatras si Kislap. Hinablot niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang tanging naisip ay tumawag ng tulong kahit kanino. Ngunit mas mabilis si Lakan. Sa isang iglap, inagaw niya ang telepono mula sa kamay ni Kislap. Bago pa man siya makasigaw, ibinato ito ni Lakan ng buong lakas sa pader na gawa sa marmol. Ang tunog ng pagbasag ng screen
At pagkalas ng mga piyesa ay sumabog sa loob ng silid. Tinitigan ni Lakan si Kislap. Ang mga mata nito ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Simula ngayon, wala kang tatawagan, wala kang kakausapin. Naiintindihan mo ba? Napaluhod si Kislap sa sahig, nakatingin sa wasak na piraso ng kanyang tanging koneksyon sa labas ng mundo. Nagsimulang bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi na dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa takot. Ngayon, opisyal na siyang isang bilanggo. Ang mga sumunod na araw ay isang malabo at walang katapusang bangungot para kay Kislap. Ang pinto ng kanilang silid, na dati simbolo ng kanilang pagsasama, ay isa nang ngayong rehas. May maririnig siyang mahinang kalansing ng susi sa labas sa tuwing iniiwanan ng katulong ang isang tray ng pagkain sa sahig na hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Ang kanyang pagkain ay madalas na hindi niya ginagalaw. Paano siya lulunok ng kahit isang subo kung ang kanyang kaluluwa ay gutom na gutom sa kalayaan at katarungan? Ang 4 na sulok ng kwarto ay tila unti-unting lumiliit. Ang mga pader ay tila humihinga at lumalapit upang siya'y sakalin. Minsan, sumisilip siya mula sa malaking bintanang salamin na nakatanaw sa hardin. Ang bintanang yon, ang tanging koneksyon niya sa labas, ngunit ito rin ang nagbibigay sa kanya ng pinakamatinding sakit. Mula sa bintana, kitang-kita niya ang asul na tubig ng swimming pool na kumikinang sa ilalim ng araw. At doon, nagtatawanan sina Lakan at Dayang, walang pakialam sa mundo. Nakaupo si Dayang sa gilid ng pool habang nilalaro ng kanyang mga paa ang tubig. At si Lakan naman ay nakasandal dito. Ang ulo ay nasa kandungan ng madrasta. Ang bawat halakhak nila ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat haplos at matatamis na tingin na ipinupukol nila sa isa't isa ay isang sampal sa kanyang pagkababae. Hindi na sila nagtatago. Ipinapamukha nila sa kanya na siya ay talunan. Isang basahan na walang halaga. Isang hahapon, habang nagdidilig ang isang matandang hardinero, malapit sa kanyang bintana, sinubukan ni Kislap ang kanyang pagkakataon. Bahagya niyang binuksan ang bintana, sapat lang upang marinig siya. "Mama, Mama, tulong po." Bulong niya. Ang boses ay paos dahil sa hindi paggamit. Napahinto sa pagdidilig ang matanda. Lumingon ito sa paligid na may takot. Nakita niya si Kislap sa bintana, ngunit agad niyang ibinaling ang tingin. "Pakiusap po." Pagmamakaawa ni Kislap. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo. "Kailangan ko lang pong makatawag, kahit isang tawag lang po. Pakiusap." Ang matanda ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito'y laging nakatutok sa damo o sa malayo. Umiling ito ng marahan. "Pasensya na po, senyora," bulong nito. Bago nagmamadaling umalis, dala-dala ang kanyang pandilig na para bang hinahabol ng demonyo. Noon napagtanto ni Kislap ang lawak ng kapangyarihan ng mga De Oro. Ang takot na nakita niya sa mata ng hardinero ay isang pader na mas matibay pa kaysa sa pinto ng kanyang silid. Walang tutulong sa kanya. Nag-iisa siya. Kinagabihan, bumukas ang pinto. Hindi ito ang katulong na nagdadala ng pagkain. Si Dayang. Pumasok ito na may dalang isang photo album. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa sahig na gawa sa kahoy. Umupo ito sa isang silya sa tapat ni Kislap na parang isang bisitang dumadalaw sa isang may sakit. "Kumusta ka na, Kislap?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit. "Mukhang hindi ka kumakain. Pumapayat ka. Hindi na maganda." Hindi sumagot si Kislap. Tinitigan lang niya ito nang may pagkasuklam. Binuklat ni Dayang ang album sa kanyang kandungan. Mula sa kinauupuan ni Kislap, nakita niya ang mga larawan. Ang kanyang ina na nakangiti habang naglalaba sa ilog. Ang kanyang ama
na buong pagmamalaking hawak ang mga gulay na inani nito, ang kanilang maliit ngunit masayang bahay sa probinsya. Alam mo, Kislap, simple lang ang buhay ng pamilya mo, sabi ni Dayang habang hinahaplos ang isang larawan ng ina ni Kislap. Masaya sila sa kung anong meron sila. Walang sakit ng ulo. Tahimik. Tumingin si Dayang kay Kislap at sa mga mata nito ay may isang nakakakilabot na babala. Sayang naman kung magkakaroon sila ng problema. Isipin mo na lang, paano kung biglang mawalan ng trabaho ang tatay mo? O kaya, paano kung magkasakit ang nanay mo at walang perang pampagamot? Sayang naman kung bigla na lang silang malulungkot, hindi ba? Isinara ni Dayang ang album. Ang mahinang tunog ng pagsara nito ay parang isang hatol. Maging mabait ka, Kislap, sabi nito habang tumatayo. Kumain ka, magpaganda ka, at higit sa lahat, manahimik ka lang para sa kapakanan ng lahat. Iniwan ni Dayang ang album sa ibabaw ng kama bago ito lumabas ng silid at muling nilak ang pinto. Naiwan si Kislap na nakatitig sa album, ang mga larawan ng kanyang pamilya, ang kanyang tanging pinagkukunan ng lakas, ay ginamit na ngayong sandata laban sa kanya. Ito na ang huling hibla ng pag-asa na kanyang kinakapitan, at ngayon, ito'y naging isang tanikalang gumagapos sa kanyang leeg. Hindi na niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan na sinundan ng isa pa. Napahiga siya sa sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang katawan ay nanginginig sa isang tahimik ngunit marahas na pag-iyak. Ang mga pader ng hasyenda ay tuluyan nang nagsara sa kanya. Wala ng pag-asa, wala ng laban, wala ng kawala. Lumipas ang mga araw na para bang iisang mahabang gabi na lamang. Si Kislap ay naging anino sa sarili niyang silid, gumagalaw lamang kapag kailangan, nagsasalita lamang sa kanyang isipan. Ang banta ni Dayang sa kanyang pamilya ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Sumunod siya. Kumain siya kahit walang lasa ang pagkain. Nanahimik siya kahit sumisigaw ang kanyang puso. Isang umaga, isang katulong na hindi niya madalas nakikita ang pumasok upang kunin ang mga maruruming damit. Ito ay isang matandang babae na may mga kulubot na sa mukha. Ngunit ang mga mata ay may kakaibang kislap ng kabaitan. Siya si Manang Fe, ang pinakamatagal na kasambahay sa hasyenda. Nagsilbi pa mula pa noong nabubuhay ang tunay na ina ni Lakan, si Senyora Amalia. Habang kinukuha ni Manang Fe ang mga damit, hindi ito umiiwas ng tingin tulad ng iba. Sa halip, may isang panandaliang sulyap ng habag na ipinukol nito kay Kislap. Isang sulyap na nagsasabing, nakikita kita. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Ngunit sa simpleng gesturang iyon, may kung anong nabuhay sa loob ni Kislap. Kinabukasan, si Manang Fe ulit ang pumasok, hindi para kumuha ng labahin, kundi para maglinis ng silid. Habang abala ito sa pag-aayos ng kama, may isang bagay na sinadya nitong inihulog sa sahig malapit sa paanan ni Kislap, isang maliit at lumang cellphone. Nanlaki ang mga mata ni Kislap. Bago pa siya makagalaw, umubo si Manang Fe. Naku, itong ubo ko, sabi nito sa hangin, ngunit ang mga mata ay nakatutok kay Kislap. Parating dumarating kapag may paparating. Mabilis na naintindihan ni Kislap, may paparating. Mabilis niyang tinapakan ng kanyang paa ang cellphone upang itago ito sa ilalim ng kanyang bestida. Halos kasabay noon ay ang pagbukas ng pinto. Si Dayang. Fe, ano't ang tagal mo rito? Tanong ni Dayang. Ang boses ay mataray. Pasensya na po, senyora. Pinupunasan ko lang pong maigi ang mga alikabok. Sagot ni Manang Fe na hindi nagpapahalata ng kaba. Tinitigan ni Dayang ang buong silid. Ang mga matay parang isang agilang naghahanap ng daga. Tumingin ito kay Kislap na nakaupo lang sa isang silya, pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Pagkatapos ng ilang segundong nakakabingi,
Tumalikod din si Dayang at umalis. Nang marinig nila ang paglock muli ng pinto, doon lang nakahinga ng maluwag si Kislap. Yumuko si Manang Fe, nagkunwaring may pinupulot. Itago mo yan, Hija, bulong nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Huwag mong hahayaang makita ni Numan. Luma na yan at mahina ang baterya. Pero gumagana pa. Bakit po ninyo ito ginagawa? Nanginginig na tanong ni Kislap. Tumingin si Manang Fe sa kanya at sa mga mata nito ay may bakas ng kalungkutan. Nakita ko kung paano namatay sa lungkot ang unang asawa ni Don Silangan dahil sa mga ahas sa pamamahay na ito. Hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon. Bago pa makapagpasalamat si Kislap, mabilis nang tinapos ni Manang Fe ang kanyang ginagawa at lumabas. Nang gabing iyon, hinintay ni Kislap na tumahimik ang buong bahay. Sa ilalim ng kanyang kumot, binuksan niya ang lumang telepono. 1 bar lang ang signal at 2 bar ang baterya. Kailangan niyang maging matalino sa paggamit nito. Ang una niyang naisip ay tawagan ang kanyang mga magulang, ngunit pinigilan niya ang sarili. Paano kung nakamonitor ang mga tawag? Paano kung mapahamak lang sila? Ang tanging taong makakatulong sa kanya, ang tanging taong may kapangyarihan laban kina Lakan at Dayang, ay si Don Silangan. Ang sabi nila ay nasa ibang bansa ito para sa isang business trip, pero kailangan niyang subukan. Sinubukan niyang i-dial ang numero nito na minsan niyang nakita sa calling card, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ulit at ulit. Walang nangyari. Ang pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib ay unti-unting nalalanta, ngunit hindi siya sumuko. Kung hindi niya ito matatawagan, kailangan niyang gumawa ng paraan para makakuha ng ebidensya. Kailangan niya ng patunay sa lahat ng kababuyan na nangyayari sa loob ng bahay. Naisip niya ang kamera ng telepono. Mahina ang kalidad, ngunit mas mabuti na ito kaysa sa wala. Kailangan niya ng pagkakataon. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Habang nag-aagahan, naririnig niya mula sa labas ng pinto ang boses ni Lakan at Dayang. 1 buwan. 1 buwan lang naman mawawala si Papa sa Europa, sabi ni Lakan. Pagbalik niya, kailangan ay tapos na ang lahat. Kailangan ay wala na si Kislap sa pamamahay na ito at pumirma na siya sa mga papeles. Huwag kang mag-alala. Mahal, sagot ni Dayang. Ako na ang bahala. Sa loob ng 1 buwan. Gagawin kong impyerno ang buhay niya dito hanggang sa siya na mismo ang kusang umalis. Narinig ni Kislap ang papalayo nilang mga hakbang. 1 buwan. Iyon ang bintana ng panahon na mayroon siya. Ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang makuha ang ebidensya bago pa man siya tuluyang paalisin. Nag-isip siya ng plano. Itatago niya ang telepono sa isang sulok ng silid, sa likod ng isang flower vase, at isa-set ito sa video record. Sa gabing iyon, habang hinahanda niya ang kanyang plano, biglang bumukas ang pinto. Si Dayang. Pumasok ito nang walang katok-katok. Ang mga matay diretso sa kanya. May kakaiba sa titig ni Dayang. Isang titig na tila may naamoy pig. Tila may nahanap. Ano yan? Tanong ni Dayang. Ang boses ay malamig at mapanuri. Wala po, sagot ni Kislap habang pilit na itinatago sa kanyang likuran ang cellphone na hawak niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang isang maliit na kislap ng liwanag mula sa screen ng telepono ay nakita ni Dayang. Dahan-dahang ngumisi ang madrasta. Isang ngising nakakakilabot. Akala mo ba maloloko mo ako, Kislap? Sabi nito habang dahan-dahang lumalapit. Ano ang tinatago mo dyan? Isang mabangis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dayang. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Kislap, sinugod siya nito. Hinablot ni Dayang ang kanyang braso at pilit na kinuha ang cellphone mula sa kanyang nanginginig na kamay. Akin na yan, sigaw ni Dayang. Hindi, wag po. Pagmamakaawa ni Kislap, ngunit wala siyang kalaban-laban
sa determinasyon ng madrasta. Sa kanilang pag-aagawan, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Kislap. Ang hapdi ay kumalat sa kanyang mukha, kasabay ng tunog na umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Natigilan si Kislap, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng pisikal. Nakuha ni Dayang ang telepono. Tiningnan niya ito at nakita ang mga missed calls para kay Don Silangan. Isang madilim na galit ang gumuhit sa kanyang mukha. "Traidora!" bulong niya bago ibinaling ang sigaw sa labas. "Lakan! Lakan! Pumunta ka rito!" Ilang sandali lang ay bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Lakan. Nakita niya ang eksena, si Dayang na hawak ang telepono at si Kislap na hawak ang kanyang namumulang pisngi. May mga luha sa mga mata. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Lakan. Ngunit nang ipakita ni Dayang ang cellphone, agad niyang naintindihan ang lahat. Ang mukha ni Lakan ay naging isang blangkong pader. Ang anumang natitirang kabaitan o pag-aalala na minsan nang nakita ni Kislap sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay isang halimaw. "Ang tapang mo pala," sabi ni Lakan. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. "Akala ko, natuto ka na. Akala ko, alam mo na kung saan ka lulugar. Lakan, pakiusap, mali ang iniisip nyo." Hikbi ni Kislap habang umaatras. "Huli na ang lahat, Kislap," sabi ni Dayang, habang binabato ang cellphone sa sahig at tinatapakan ito hanggang sa madurog. "Kailangan mo nang matuto ng isang leksyon na hinding-hindi mo malilimutan." Walang salitang lumapit si Lakan kay Kislap. Ang tingin sa kanyang mga mata ay walang buhay, walang emosyon, na lalong nagpatindi sa takot ni Kislap. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng asawa. Ang kanyang pagkakahawak ay parang bakal. "Lakan, wag! Nasasaktan ako!" sigaw ni Kislap. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Lakan. Kinaladkad niya si Kislap na parang isang basahan patungo sa isang sulok ng silid, kung saan nakatayo ang isang matibay na haliging gawa sa nara na parte ng disenyo ng kwarto. Sa tulong ni Dayang, na kumuha ng isang mahabang seda mula sa aparador, iginapos nila si Kislap sa haligi. Ang kanyang mga kamay ay itinali sa likod. Ang kanyang mga paa ay magkadikit. Mahigpit ang pagkakagapos. Sapat para hindi siya makakilos. Sapat para masaktan siya sa bawat pagsubok na gumalaw. "Ano? Anong gagawin niyo?" tanong ni Kislap sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang takot ay gumagapang sa kanyang buong katawan. Hindi sila sumagot. Sa halip, lumakad si Dayang patungo sa sound system at nagpatugtog ng isang malakas at mabilis na kanta, sapat para takpan ang anumang ingay na magmumula sa silid. Pagkatapos, lumapit si Lakan sa kama. Ang kanilang kama. Ang kama kung saan sila nangako ng pagmamahal sa isa't isa. Ang kama kung saan binuo ni Kislap ang kanyang mga pangarap. Hinubad ni Lakan ang kanyang damit. Lumapit sa kanya si Dayang at nagsimula itong halikan. Doon mismo sa harap ni Kislap. "Tumingin ka," utos ni Dayang. Ang boses ay nanunuya sa gitna ng malakas na musika. "Gusto kong makita mo. Gusto kong itatak mo sa isip mo kung sino ang tunay na reyna sa pamamahay na ito." Ipinako ni Kislap ang kanyang tingin sa sahig. Pumikit siya ng mariin. Ayaw niyang makita. Ayaw niyang marinig. Ngunit ang bawat halakhak, bawat ungol, bawat tunog ng kanilang kababuyan ay tumatagos sa kanyang pandinig, lumalason sa kanyang isipan. Pinilit niyang magpumiglas, ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot lang ng hapdi mula sa lubid na gumagasgas sa kanyang balat. Ang kanyang bibig ay tinakpan nila ng isang panyo, kaya't ang kanyang mga sigaw ay naging mga ungol na lang ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang kwarto ay naging isang tanghalan ng impyerno at siya ang tanging manonood
nakatali sa upuan ng karangalan. Ang bawat sandali ay isang walang katapusang pagpapahirap. Nawalan na siya ng pakiramdam sa oras. Ang tanging alam niya ay ang sakit. Sakit sa kanyang mga galang-galangan. Sakit sa kanyang puso. Sakit sa kanyang kaluluwa. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa pagkasuklam. Pagkasuklam sa kanila. Pagkasuklam sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. Sa gitna ng malakas na musika at ng mga anino ng dalawang demonyo sa kanyang kama, unti-unti nang bumibigay ang kanyang diwa. Ang kadiliman sa sulok ng kanyang paningin ay unti-unti nang gumagapang papasok. Malapit na siyang mawalan ng malay, malapit na siyang takasan ang bangungot na ito. Nang bigla, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Ang pinto ng kanilang kwarto ay bumukas ng malakas, bumangga sa pader sa likod nito. Ang ingay nito ay mas malakas pa kaysa sa musikang tumutugtog. Tumigil ang lahat. Sa may pintuan, nakatayo ang isang matangkad na anino laban sa liwanag ng pasilyo. Isang anino na pamilyar, ngunit sa sandaling iyon ay tila isang anghel ng paghuhukom. Ang anino sa may pintuan ay dahan-dahang humakbang papasok sa liwanag. Si Don Silangan de Oro. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang business suit na para bang kararating lang mula sa isang mahalagang pagpupulong. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi mukha ng isang taong pagod mula sa biyahe. Ito ay isang maskara ng kalmadong galit, isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang unang ginawa niya ay hindi tingnan ang kanyang anak o ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa sulok ng silid sa nanginginig na katawan ni Kislap na nakagapos sa haligi. Natigilan sina Lakan at Dayang. Ang kanilang mga hubad na katawan ay tila nagyelo sa ibabaw ng kama. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa purong takot at hindi paniniwala. Ang pagdating ni Don Silangan ay isang multo mula sa hinaharap na hindi nila inaasahan. Isang paghuhukom na dumating ng mas maaga. "Pipapa!" Nauutal na sabi ni Lakan habang nagmamadaling hinahanap ang kumot upang itakip sa kanilang kahubaran. Hindi pinansin ni Don Silangan ang kanyang anak. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at deliberado habang nilalapitan niya si Kislap. Lumuhod siya sa harap ng manugang at sa mga mata ni Don Silangan. Nakita ni Kislap ang isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Isang malalim, nag-alab, na pighati. Hindi nagsalita ang matanda. Marahan niyang inalis ang panyong nakabusal sa bibig ni Kislap. Pagkatapos, isa-isa niyang kinalagan ang mga sedang buhol na mahigpit na nakatali sa mga kamay at paa nito. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga kamay ay maingat, na para bang si Kislap ay isang babasaging kristal na anumang oras ay maaaring mabasag. Nang makalaya, ang katawan ni Kislap ay walang lakas. Bumagsak sana siya sa sahig kung hindi siya maagap na nasalo ng kanyang biyenan. Hinubad ni Don Silangan ang kanyang mamahaling coat at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Kislap. Tinatakpan ng kanyang kahubaran at binibigyan siya ng kahit kaunting dignidad. "Titito!" Bulong ni Kislap. Ang boses ay basag at halos hindi marinig. "Shh!" sabi lang ni Don Silangan. "Tapos na, Hija. Tapos na." Doon lang niya ibinaling ang kanyang tingin kina Lakan at Dayang, na ngayon ay nagmamadaling nagbibihis. Ang kanilang mga muka ay putlang-putla na parang mga patay. Ang tingin ni Don Silangan ay kasing talim ng yelo. Isang tingin na nangako ng isang impyernong mas malala pa sa kamatayan. Inalalayan ni Don Silangan si Kislap na tumayo. Halos hindi nito mairaos ang mga paa. Nakasandal ang buong bigat niya sa kanyang biyenan habang dahan-dahan silang lumalabas ng silid ng kadiliman. Paglabas nila sa pasilyo, doon nakita ni Kislap ang hindi niya inaasahan. Ang lahat ng kasambahay ng hasyenda ay nakatayo roon, nakayuko ang mga ulo. Kasama nila ang ilang mga mukhang hindi niya kilala.
Mga taong mukhang respetado mula sa kanilang baryo, kabilang na ang kanilang kapitan. Walang sino man ang nangahas na magsalita habang naglalakad sila sa gitna ng mga ito. Ang bawat hakbang pababa sa engrandeng hagdanan ay parang isang prosesyon patungo sa katotohanan. Dinala siya ni Don Silangan sa sala, kung saan pinaupo siya sa isang malambot na sofa. Agad siyang dinalhan ni Manang Fei ng isang basong tubig. Ang mga mata nito ay puno ng luha at awa. Ilang sandali pa, bumaba na rin sina Lakan at Dayang. Ang kanilang kayabangan ay tuluyan ng naglaho. Sila ngayon ay parang dalawang kriminal na naghihintay ng kanilang sentensya. Tumayo si Don Silangan sa gitna ng sala, hinarap ang lahat ng taong naroroon. Ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon, halos hinihiwa sa kapal. Ang tanging maririnig ay ang pagtik ng luma at malaking orasan sa pader. Pinatawag ko kayong lahat ngayong gabi. Nagsimula si Don Silangan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat at awtoridad na pumuno sa bawat sulok ng silid. Dahil merong isang palabas na kailangan ninyong mapanood, isang dula-dulaan ng kasakiman, pagnanasa, at kawalang hiyaan na matagal nang nangyayari sa ilalim ng aking pamamahay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lakan, pagkatapos ay kay Dayang. Ang dalawa ay napayuko, hindi makatingin. Binigyan ko kayo ng sapat na oras. Pagpapatuloy ni Don Silangan, ang bawat salita ay tila isang matalim na patalim. Binigyan ko kayo ng sapat na lubid para bigtiin ang inyong mga sarili. Huminga siya ng malalim. Tapos na ang palabas ninyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumenya sa isang lalaking nakatayo sa tabi ng malaking telebisyon sa sala. Ngayon, sabi ni Don Silangan, habang ang lahat ng atensyon ay nababaling sa malaking itim na screen, oras na para manood naman tayo ng pelikula. 3 buwan na ang nakalipas. Nakaupo si Don Silangan sa kanyang opisina, hindi sa hasyenda, kundi sa isang maliit at pribadong suite sa isang hotel sa Maynila. Ang nasa harap niya ay hindi mga papeles ng negosyo, kundi isang serye ng mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng kanyang sariling pamamahay. Ang desisyon na ito ay hindi naging madali. Nagsimula ang lahat sa isang bulong, isang maikling tawag mula kay Manang Fe, ang kanilang pinakamatapat na kasambahay. Don Silangan, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay nanginginig sa takot. May hindi po magandang nangyayari dito. Ang Senyora Kislap po, palagi na lang siyang umiiyak. At si Senyorito Lakan at si Senyora Dayang, iba po ang kanilang mga titigan. Iba po ang kanilang mga kilos kapag wala po kayo. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Mayroon na siyang mga hinala noon pa man, maliliit na piraso ng palaisipan na hindi niya pinapansin. Ang sobrang pagiging malapit ng kanyang asawa sa kanyang anak, ang mga mamahaling regalo na natatanggap ni Lakan mula kay Dayang, ang unti-unting pagkawala ng Kislap sa mga mata ng kanyang manugang na si Kislap. Ngunit ang pag-ibig ng isang ama ay madalas bulag. Pinili niyang huwag maniwala. Hanggang sa tawag na yon, hindi niya ito pwedeng harapin ng basta-basta. Kilala niya ang dalawa. Magsisinungaling sila. Itatanggi nila ang lahat. Gagawin nilang kontrabida si Kislap, isang asawang selosa at nag-iimbento ng kwento. Kailangan niya ng ebidensya. Isang ebidensyang hindi maikakaila. Kaya't ipinagawa niya ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya sa sarili niyang pamilya. Kumuha siya ng isang security expert at palihim na nagpakabit ng mga high-definition na camera sa mga importanteng bahagi ng hasyenda, sa sala, sa dining room, sa pasilyo, at maging sa loob ng master's bedroom. Ang sabi niya sa kanyang security team, ito ay para sa proteksyon laban sa mga magnanakaw. Ang tanging nakakaalam ng totoong dahilan ay siya lamang. Pagkatapos,
Inihayag niya ang kanyang plano. Magkakaroon siya ng isang mahabang business trip sa Europa, 1 buwan. Ito ang pain, ang pagkakataon para sa mga ahas na lumabas sa kanilang mga lungga. Ngunit hindi siya umalis ng bansa. Nanatili lamang siya sa Maynila, sa loob ng hotel suite na ito, kung saan ang kanyang mundo ay naging ang mga screen sa kanyang harapan. Ang bawat araw ay isang impyerno. Sa mga unang araw, nakita niya ang banayad na pagpapahirap, ang pag-iwas ng mga katulong kay Kislap, ang mga mapanuyang salita ni Dayang, ang malamig na pakikitungo ni Lakan. At sa bawat eksenang yon, ang kanyang puso ay dinudurog at ang kanyang kamao ay humihigpit. Ang pinakamasakit na panoorin ay si Kislap. Nakita niya ang kanyang pag-iisa, nakita niya ang kanyang pag-iyak sa gabi, nakita niya ang kanyang pagtatangkang tumakas, at sa bawat luha ng kanyang manugang, isang patak ng kumukulong galit ang namumuo sa kanyang dibdib. Nakikita niya sa dalaga ang kanyang unang asawa, si Amalia. Mabait, mapagmahal, at walang laban sa kasamaan. At pagkatapos ay dumating ang gabi ng katapusan. Ang gabi kung saan nahuli ni Dayang si Kislap na may hawak na telepono. Napanood niya ang lahat sa monitor. Ang sampal, ang pagkaladkad, ang paggapos. Sa sandaling iyon, gusto na niyang sumugod. Gusto na niyang liparin ang distansya mula Maynila hanggang Mariluna para iligtas ito. Ngunit pinigilan siya ng kanyang security consultant. Don Silangan, kung aalis kayo ngayon, baka hindi kayo umabot sa pinakamatibay na ebidensya, sabi nito. Kailangan natin ang kabuuan ng krimen. Isang pagkakamali lang nila at hawak na natin sila. Kaya't nanatili siya. Pinanood niya ang bawat segundo ng kababuyan, ang bawat segundo ng pagpapahirap sa kanyang manugang. Ang bawat tawa ni Lakan at Dayang ay isang sundang na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso bilang isang ama. Ang kanyang pag-ibig para sa kanyang nag-iisang anak ay unti-unting namatay, napalitan ng isang pagkasuklam na hindi niya akalaing mararamdaman niya. Nang makita niyang halos mawalan na ng malay si Kislap, doon na siya kumilos. Oras na, sabi niya sa kanyang mga tauhan. Habang mabilis na isinusuot ang kanyang coat, ihanda ang sasakyan at tawagan ang kapitan ng baryo mahinahon. Sabihin niyong may emergency sa hasyenda. Habang nasa biyahe, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Kislap na puno ng luha. Nagsisisi siya. Nagsisisi siya na hinayaan niyang umabot sa ganito. Ngunit kailangan. Ito ang tanging paraan para mabigyan ng hustisya ang lahat. Bumalik sa kasalukuyan. Nakatayo si Don Silangan sa gitna ng sala. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Pagkatapos ay sa telebisyon. Tumingin siya kay Kislap na nakaupo sa sofa. Balot sa kanyang coat, ang mukha ay blanko sa pagkabigla. Binigyan niya ito ng isang bahagyang tango, isang tahimik na mensahe na nagsasabing, manood ka. Ito ang iyong katarungan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kina Lakan at Dayang. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong pagkalito at papalapit na kapahamakan. Ang ipapalabas ko, sabi ni Don Silangan habang pinipindot ng kanyang assistant ang play button sa remote, ay isang kwento ng pagtataksil na nakunan mismo sa loob ng mga pader na ito. Ang pamagat, ang krimen sa Hacienda de Oro. Ang screen ng telebisyon ay umilaw. Ang unang eksena na lumabas sa malaking screen ay malinaw at hindi maikakaila. Ang silid-tulugan ni Lakan at Kislap na nakunan mula sa isang anggulong hindi kapansin-pansin sa may itaas na sulok. Ang kalidad ng video ay napakalinaw. Ang audio ay napakalinaw. Nakita ng lahat ang paghaharap. Ang pag-agaw ni Dayang sa cellphone. Ang malutong na sampal na dumapo sa pisngi ni Kislap. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang maririnig mula sa mga kasambahay at mga bisita. Si Manang Fe ay napahawak sa kanyang dibdib, ang mga matay ng lalaki. Ang sumunod na eksena ay mas kari-mari-marim.
Ang pagkaladkad ni Lacan sa kanyang asawa. Ang paghapos dito sa haligi. Ang bawat pagpupumiglas ni Kislap, ang bawat pigil na hikbi sa likod ng busal sa kanyang bibig, ay nadama ng lahat ng nanonood. Nagsimula ng magbulungan ng mga tao. Ang kanilang mga tingin ay nagpapalipat-lipat mula sa screen patungo kina Lacan at Dayang na ngayon ay parang mga estatwang nagyelo sa takot. At pagkatapos ay ipinakita ang kasukdulan ng kanilang kabuktutan. Ang pagpapatugtog ng malakas na musika, ang walang kahihiyang pagpapakita ng kanilang pagnanasa sa mismong kama ng kasal. Doon na hindi napigilan ng mga tao ang kanilang mga reaksyon. May mga napasinghap, may mga napailing sa pagkasuklam. Ang kapitan ng baryo, isang lalaking may edad na at kagalang-galang, ay napayuko. Hindi makatingin sa screen dahil sa kahihiyan para sa pamilyang De Oro. Si Kislap, na nakaupo sa sofa, ay napapikit na lamang. Hindi na niya kailangang panoorin. Ang bawat eksena ay sariwa pa sa kanyang alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa sa kanyang sakit. Ang kanyang kahihiyan ay nasasaksihan na ng lahat. At ito, sa isang baluktot na paraan, ay nagiging kanyang paglaya. Itigil niyo yan! Isang desperadong sigaw ang pumunit sa katahimikan. Si Dayang. Nakaluhod na ito ngayon sa sahig. Ang kanyang eleganteng ayos ay gusot na. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Kasalanan niya yan. Si Lacan. Siya ang tumukso sa akin. Biktima lang ako. Sinungaling! Sigaw pabalik ni Lacan na ngayon ay nakaturo sa babaeng minsan niyang tinawag na mahal. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ginayuma mo, ako. Pera lang ni Papa ang habol mo. Ang kanilang sigawan at pagtuturuan ay isang nakakayang palabas. Ngunit si Don Silangan ay hindi man lang natinag. Tapos na ba kayo? Tanong niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang kanyang assistant ay nagplay ng isa pang video. Ang screen ay nagpakita ng ibang eksena. Ito ay kuha mula sa library ng hacienda. Ilang linggo na ang nakalipas, si Dayang mag-isa na may kausap sa telepono. O sigurado ako, sabi ng boses ni Dayang mula sa speaker ng TV. Malinaw at malutong. Walang nakakaalam. Ang lahat ay inayos ko. Akala ng lahat, atake sa puso ang ikinamatay ng matandang Amalia. Isang simpleng tableta lang na inihalo ko sa kanyang tsa. Gabi-gabi, walang bakas. Walang ebidensya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Maging sinalakan at Dayang ay natigilan. Ano? Ano yon? Tanong ni Lacan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Pagkatapos ay unti-unting pagkatanto. Tumingin siya kay Dayang na para bang ito'y isang demonyo. Ang nanay ko. Ikaw? Si Dayang ay napanganga. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang huling alas ay nailantad na. Ang sikretong matagal na niyang itinatago ay nasa labas na para marinig ng lahat. Ang pagkalito sa mukha ni Lacan ay napalitan ng isang primal na sigaw. Isang sigaw ng isang anak na nalamang ang babaeng kanyang minahal ay siya ring pumatay sa kanyang ina. Sinugod niya si Dayang. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga tauhan ng kapitan. Pinatay mo ang nanay ko! Sigaw ni Lacan habang nagpupumiglas. Demonyo ka! Pinatay mo siya! Ang buong eksena ay isang ganap na kaguluhan. Ang mga kasambahay ay umiiyak. Ang mga bisita ay hindi makapaniwala. Si Dayang ay nakaluhod pa rin. Tumatawa na ngayon na parang isang baliw. Sa gitna ng lahat ng ito, si Don Silangan ay nanatiling kalmado. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at nagdial ng isang numero. Chief Marquez? Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaguluhan. Si Silangan de Oro ito. Gusto kong mag-report ng isang krimen. Huminto siya sandali, habang tinitingnan ang nagwawalang anak at ang nababaliw na asawa. Hindi. Mga krimen pala, pagtatama niya.
isang kaso ng murder, at marami pang iba. Pakapuntahan ninyo ang mga pulis dito sa Hacienda de Oro. Ngayon na. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Kislap na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pinaghalong luha, pasasalamat at pagkamangha. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang kadiliman, ang hustisya ay dumating na. Hindi nagtagal, ang nakakabinging tunog ng mga sirena ng pulis ay pumuno sa tahimik na gabi ng baryo Mahinahon. Ang mga kumikislap na ilaw na pula at asul ay sumayaw sa mga bintana ng Hacienda de Oro, isang anunsyo na ang gabi ng paghuhukom ay ganap nang dumating. Walang pagtutol na naganap. Si Dayang, na tila nawala na sa sariling katinuan, ay tumatawa pa rin habang pinoposasan ng mga pulis. Ang kanyang magandang mukha ay nabahiran na ng kabaliwan. Ang kanyang mga mata ay walang-wala ng emosyon. Si Lakan naman ay parang isang kaluluwang nawala. Hindi na siya nagpumiglas. Hinayaan na lamang niya ang mga pulis na gawin ang kanilang trabaho. Bago siya tuluyang ilabas ng pinto, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Nakita niya si Kislap, nakaupo pa rin sa sofa. Sa kanyang mga mata, mayroong isang desperadong pagsusumamo, isang huling paghingi ng tawad na hindi na kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Ngunit si Kislap ay hindi umiwas ng tingin. Tinitigan niya ito pabalik. Hindi na may galit, kundi may awa. Isang malamig na awa para sa lalaking minsan niyang minahal at ngayon ay tuluyan nang nawala sa kadiliman. Nang mawala na ang mga pulis at ang kaguluhan, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa hasyenda. Ang mga bisita at mga kasambahay ay isa-isa nang umalis. Dala-dala ang isang kwentong habang buhay nilang hindi malilimutan. Naiwan sa malawak na sala sina Kislap, Don Silangan, at ang abogado ng pamilya, si Attorney Diaz, na pinapunta ni Don Silangan kanina pa. "Hija, halika," sabi ni Don Silangan. Ang kanyang boses ay pagod ngunit mahinahon. "Pumunta tayo sa aking opisina. Meron pa tayong kailangang pag-usapan." Sumunod si Kislap. Ang coat ng kanyang biyenan ay nakabalot pa rin sa kanyang mga balikat. Pumasok sila sa pribadong opisina ni Don Silangan, isang silid na amoy ng lumang libro at katad. Pinaupo siya nito sa isang komportableng silya sa harap ng kanyang malaking mesa. Umupo si Don Silangan sa kanyang upuan, hindi bilang isang makapangyarihang patriarch, kundi bilang isang matandang lalaki na pasan ng bigat ng mundo. Tinitigan niya si Kislap at sa mga mata nito ay may isang kalungkutan na hindi pa niya nakita kailanman. "Kislap, una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad," sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng bigat. "Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako dahil ang sarili kong anak ang nagdulot sa iyo ng ganitong kapahamakan. Nabigo ako bilang isang ama at nabigo ako bilang iyong tagapagtanggol." Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. Isang bagay na hindi akalain ni Kislap na makikita niya. "Wala po kayong kasalanan, Tito," sabi ni Kislap. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. "Kayo po ang nagligtas sa akin." Umiling si Don Silangan. "Iniligtas kita, oo. Ngunit hinayaan kong mangyari muna ang sunog bago ko ito sinubukang apulahin. At iyon ay isang bagay na habang buhay kong pagsisisihan." Huminga siya ng malalim at tumingin kay Attorney Diaz. "Attorney, nasa sa iyo na ang mga dokumento." Tumango ang abogado at inilapag sa mesa sa harap ni Kislap ang isang folder na puno ng mga papeles. "Senyora Kislap," sabi ni Attorney Diaz sa isang formal na tono, "dahil sa mga pangyayari at bilang pagpapatunay sa mga krimen na naganap, opisyal nang itinakwil ni Don Silangan de Oro ang kanyang nag-iisang anak, si G. Lacan de Oro." Ang mga salita ay tila isang martilyo na humampas sa hangin. Itinakwil. Isang salitang pinal
at walang balikan. At bilang resulta, pagpapatuloy ng abogado, may mga agarang pagbabago sa kanyang huling habilin. Ang lahat ng karapatan, pag-aari at kapangyarihan na dating nakalaan para kay Gila Can de Oro ay inililipat na ngayon sa iyong pangalan. Nanlaki ang mga mata ni Kislap. Tumingin siya kay Don Silangan, hindi makapaniwala. Ipinapasa sa iyo, sabi ni Don Silangan, ang pamamahala sa Hacienda de Oro at ang mayorya ng yaman ng pamilya de Oro. Tito, hindi ko po ito matatanggap. Mabilis na sagot ni Kislap. Hindi po pera o yaman ang habol ko. Katarungan lang po. Ngumiti si Don Silangan, isang malungkot na ngiti. Kumuha siya ng isang maliit at antigong susi mula sa kanyang drawer at inilagay ito sa ibabaw ng mga dokumento. Alam ko, Hija, at iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat, sabi niya. Hindi ito limos at hindi rin ito bayad pinsala. Ito ay katarungan. Ang yaman na ito ay dapat na mapunta sa isang taong may mabuting puso, hindi sa mga taong sinira ng kasakiman. Ito ang pamana sa iyo ng aking yumaong asawa, si Amalia. Dahil nakikita ko siya sa iyo, ang kanyang kabutihan, ang kanyang lakas. Tinitigan ni Kislap ang susi. Hindi niya alam kung ano ang bubuksan nito, ngunit alam niya ang ibig sabihin nito. Ito ang susi sa kanyang bagong buhay. Isang buhay na malayo sa pagiging biktima. Isang buhay kung saan siya na ang may hawak ng kanyang sariling kapalaran. Hinawakan niya ang susi. Malamig ito sa kanyang palad. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang kalbaryo, hindi siya umiyak dahil sa sakit o takot. Ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ngayon ay mga luha ng isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas, ang Hacienda de Oro ay dahan-dahang nagbago, tulad ng pagsikat ng araw pagkatapos ng isang mahaba at madilim na gabi. Ang mga bulaklak sa hardin ay tila mas masigla ang mga kulay. Ang mga manggagawa sa bukid ay tila mas magaan ang mga ngiti. Ang dating aura ng takot at panlilinlang ay napalitan ng isang hangin ng pag-asa at paggalang. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Kislap. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at takot na gumagalaw sa anino ng kanyang asawa. Ngayon, siya ay si Senyora Kislap de Oro, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa gawa. Sa tulong at gabay ni Don Silangan noong mga unang linggo, inaral niya ang bawat aspeto ng pamamahala sa hacienda, ang mga libro ng accounts, ang pag-aani, ang pakikipag-usap sa mga supplier, lahat ay kanyang pinag-aralan ng may determinasyon. Ang unang ginawa niya bilang bagong tagapamahala ay ipinarenovate ang master's bedroom. Ipinatanggal niya ang madilim at mabibigat na kasangkapan, kabilang ang haliging nara sa sulok at ang malaking kama na naging saksi sa kanyang bangungot. Pinalitan niya ito ng mga bintanang mas malaki upang pumasok ang liwanag, mga kasangkapang gawa sa light wood at mga kulay na puti at mapusyaw na asul. Ang silid ng kanyang pighati ay ginawa niyang isang santuwaryo ng kapayapaan. Isang umaga, habang naglalakad siya sa pasilyo, ang kanyang suot ay hindi na isang marangyang bestida, kundi isang simpleng pantalon at puting blouse. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak at may awtoridad. Binabati siya ng mga kasambahay ng may ngiti at tunay na paggalang. Hindi na sila takot dahil alam nila ang bagong may-ari ng hacienda ay isang taong nakakaunawa kung ano ang kahulugan ng sakit at pagbangon. Senyora Kislap, tawag ni Manang Fe na may dalang isang sobre. May sulat po para sa inyo. Kinuha ito ni Kislap at kinilala ang sulat kamay. Galing ito sa kulungan, galing kay Lacan. Nagpunta siya sa bago niyang opisina, ang dating opisina ni Dayang, na ginawa niyang mas maliwanag at bukas. Umupo siya at tinitigan ng sobre. Sa loob ng 6 na buwan,
Ito ang unang pagkakataon na sinubukan nitong makipag-ugnayan. Huminga siya nang malalim bago ito buksan. Ang sulat ay puno ng pagsisisi, puno ng paghingi ng tawad, puno ng mga salitang sana ay narinig niya noon. Ngunit habang binabasa niya ito, wala na siyang naramdamang galit, wala na ring sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagkaawa at pagtatapos. Kinabukasan, nagpa siya siyang puntahan ito. Ang lugar ng mga bilanggo ay malamig at kulay abo, isang malaking kaibahan sa makulay na buhay sa hasyenda. Nakita niya si Lakan sa likod ng isang makapal na salamin, suot ang uniforme ng isang bilanggo. Ang dating makisig at aroganteng Lakan de Oro ay wala na. Ang kaharap niya ay isang lalaking payat, maputla, at may mga matang pagod na sa buhay. "Kislap," sabi nito sa teleponong nag-uugnay sa kanila. Ang boses ay garalgal. "Dumating ka." "Nandito ako, Lakan," sagot ni Kislap. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. "Patawarin mo ako," hikbi nito. "Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sakit, patawarin mo ako." Tinitigan ni Kislap ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. "Lakan," sabi niya, "pinapatawad na kita." Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. "Ti talaga?" "Oo." Pagpapatuloy ni Kislap. "Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka dito. At lalong hindi para sa'yo. Pinapatawad kita para sa sarili ko. Para tuluyan ko nang maisara ang kabanatang ito ng buhay ko. Para makalaya na ako sa sakit na idinulot mo." Ang pag-asa sa mga mata ni Lakan ay dahan-dahang namatay, napalitan ng pag-unawa at pagtanggap. "Mag-iingat ka dito, Lakan," sabi ni Kislap. Iyon na ang kanyang huling salita. Tumayo siya, tumalikod, at hindi na lumingon pa. Paglabas niya ng kulungan, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Mas maliwanag kaysa dati. Pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na natanggal sa kanyang puso. Kinabukasan, umakyat siya sa isang burol sa loob ng hasyenda, kung saan tanaw ang buong lupain na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang pangangalaga. Ang mga palayan ay luntiang-luntian, ang mga mangga ay hitik sa bunga. Ito ang kanyang kaharian, isang kahariang itinayo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Naramdaman niyang may tumabi sa kanya, si Don Silangan. Ang matanda ay mas madalas nang nakangiti ngayon. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay tila nabawasan na rin. "Maganda, hindi ba?" sabi ng matanda. "Opo, tito. Napakaganda," sagot ni Kislap. Inabutan siya ni Don Silangan ng isang folder ng mga dokumento. Ito ang mga titulo ng lupa. Inayos na ni Attorney Diaz. Opisyal na. Lahat ng ito ay sayo na. Tiningnan ni Kislap ang mga papel, pagkatapos ay tumingin sa malawak na lupain, at sa huli, kay Don Silangan. "Handa ka na," sabi ng matanda, na may ngiti ng isang mapagmahal na ama. "Handa ka ng pamunuan ng lahat ng ito, ng mag-isa." Ngumiti si Kislap, isang tunay at payapang ngiti. Hindi na siya ang babaeng kailangang iligtas. Siya na ang sarili niyang tagapagligtas. 1 taon na ang lumipas. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa plaza ng Baryo Mahinahon, may isang maliit na entablado. Nakatayo sa harap ng mikropono si Kislap, hindi bilang ang De Oro, na asawa ng dating tagapagmana, kundi bilang si Kislap Reyes, ang tagapagtatag ng Fondasyon ng Kislap at Pag-asa. Ang kanyang mga tagapakinig ay isang grupo ng mga kababaihan, mga inang nagsusumikap, mga dalagang nangangarap, mga biyudang lumalaban. Sa kanilang mga mata, makikita ang isang bagong ningning, isang ningning na ipinanganak mula sa inspirasyong hatid ni Kislap. Ang bawat isa sa atin. Nagsimula si Kislap. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng init. Ay may dalang sariling liwanag. May mga pagkakataon na susubukan ng dilim na patayin ang liwanag na yon.
May mga taong sasabihin sa atin na hindi tayo karapat-dapat kumislap. Tumingin siya sa bawat muka sa kanyang harapan. Ngunit narito ako ngayon upang sabihin sa inyo, huwag kayong maniwala. Ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba. Ang inyong lakas ay hindi nakikita sa yaman o kapangyarihan. Ang tunay ninyong lakas ay nasa kakayahan ninyong bumangon sa bawat pagkadapa. Pulutin ang bawat basag na piraso ng inyong puso at buuin itong muli. Mas matatag, mas makinang kaysa dati. Nagpalakpakan ng mga tao, isang palakpakang taos puso at puno ng pasasalamat. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Kislap sa entablado at sinalubong siya ng mga yakap at ngiti. Ito na ang kanyang buhay ngayon. Ang kanyang sakit ay ginawa niyang lakas. At ang lakas na yon ay ibinabahagi na niya ngayon sa iba. Habang naglalakad siya pauwi sa hasyenda, ang bawat madaanan niya sa baryo ay bumabati sa kanya. Isang matandang ale ang nag-abot sa kanya ng isang basket ng bagong pitas na mangga. Ilang mga bata ang tumakbo para yumakap sa kanyang mga binti. Hindi nila siya tinatawag na senyora. Para sa kanila, siya ay si Ate Kislap. Ang kanilang reyna ng Mariluna, isang reynang hindi nakaupo sa trono ng ginto, kundi sa puso ng mga tao. Pagdating niya sa hasyenda, dumiretso siya sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang airmail letter. Ang sulat kamay ay pamilyar. Galing ito kay Don Silangan. Matapos ang paglilitis kung saan parehong nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo sina Lakan at Dayang, nagpasya si Don Silangan na iwanan na ang lahat. Naglakbay siya sa iba't ibang bansa, hinahanap ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Regular siyang sumusulat kay Kislap. Binuksan niya ang sulat. Mahal kong anak, Kislap, kamusta ka na? Ako ay nasa isang maliit na bayan sa paanan ng kabundukan ng Switzerland. Dito, ang hangin ay malinis at ang mga tao ay ipli ang pamumuhay. Naalala ko sa kanila ang kabutihan mo. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa iyong pundasyon. Hindi mo alam kung gaano mo pinupuno ng pagmamalaki ang puso ng isang matandang tulad ko. Tama ang aking naging desisyon. Ikaw ang tunay na yaman ng mga De Oro. Ikaw ang Kislap na nagpabalik ng dangal sa ating pangalan. Huwag mo akong alalahanin. Masaya na ako rito. Nakita ko na ang aking paraiso at alam kong natagpuan mo na rin ang sayo. Nagmamahal. Papasilangan nakangiting tinupi ni Kislap ang sulat. Oo, natagpuan na niya ang kanyang paraiso. Hindi ito isang lugar, kundi isang pakiramdam. Lumabas siya ng opisina at naglakad patungo sa likod ng mansyon kung saan may isang malawak na taniman na siya mismo ang nagpasimula. Isang bukirin ng mga sunflower. Tumayo siya sa gitna ng mga ito. Ang libu-libong malalaking bulaklak ay lahat nakaharap sa iisang direksyon, sa sikat ng araw. Tulad nila, natutunan na rin ni Kislap na laging hanapin ang liwanag kahit sa pinakamadilim na panahon. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Wala nang bakas ng takot, wala nang anino ng nakaraan. Tanging kapayapaan. Ang babaeng dating nakagapos sa isang haligi sa sulok ng isang madilim na silid ay malaya na. Hindi lang malaya mula sa kanyang mga berdugo, kundi malaya mula sa sakit. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa isang babaeng niloko at inapi. Ang kanyang kwento ay tungkol na sa isang reynang muling itinayo ang kanyang kaharian mula sa mga guho, isang bulaklak na tumubo mula sa basag na semento, isang kislap na hindi kayang puksain ng anumang dilim. At sa ilalim ng ginintuang sinag ng hapon, habang nakatayo sa gitna ng kanyang mga sunflower, alam ni Kislap na sa wakas, buo na ulit siya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang karangalan at lakas ng isang tao ay hindi kailanman mananakaw
o madudungisan hanggat hindi niya ito isinusuko. Ang pagbangon mula sa pinakamatinding sakit ang nagbibigay sa atin ng pinakamalaking tagumpay at ang pagpapatawad ang susi na nagpapalaya sa ating mga puso mula sa tanikala ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Kislap. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pinagdaanan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,